Mga kapatid, dumalangin muna tayo sa ating mahal na Panginoon. May mahal, hingin natin ang patnubay ng ating dakilang Diyos, mga kapatid. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Dakilat mapagpala naming Ama sa langit, aming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Maraming salamat po, mahal na Panginoon o Diyos. Hallelujah. Galak na galak ang puso ng iyong mga anak, dakilang Diyos, sa araw na ito, sapagat minsan pa kasama ka namin sa aming pagsamba ng aming mga pagdalo, o Diyos. Aming pagsambang ito hindi nawala ng kabuluhan, mahal na Panginoon, kundi nakaabot ito sa trono mo ng biyaya. Mahal na pinasalamat po ng marami ang mambanalo Diyos. At pangulat panalangin ng beloved Honorable Pastor Wilde Estrada Almeda, dakilang Diyos, muli mong gabayan balingkod. Sa ganang akin ang mambanal, wala akong magagawa. Gamitin mo lamang ako, mahal na Panginoon o Diyos, kasangkapan upang iyong pagpalain ang iyong mga anak, mahal na Panginoon, sa araw na ito, O God. Once again, Lord, anoint thy word. Make them believe, O God. Hallelujah. In the name of Jesus we pray. We bind the power of darkness right now, hindrances, unbelief, and doubt. Cast out in Jesus' name. In Jesus' name. Isang malakas na praise the Lord. Amen. God bless you po, mga minamahal. Makabalik tayo sa ating mga upuan, mga kapatid ko. Purihin ang ating mahal na Panginoon. Amen. Hallelujah. Bagong lahat, mga kapatid, nais kong ang ipaabot ang pinakamataas na pagpupuri, pagluluwalhati, pagdakil at pagsamba sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus sa hapong ito. Amen. At mga minamahal, I give double honor, respect sa ating beloved Honorable Pastor Wilde Estrada Almeda. Amen. Hallelujah. Ang kanyang butihing mga anak, the Almeda children, the whole Almeda family. At patuloy nating pag-alaala sa ating minamahal, ginagalang na Assistant Pastor Lina si Almeda. Amen. At sa lahat ng aking mga kamanggagawa, mga mangangaral, ating mga elders, sa ating mga prayer warriors, mga minamahal, at sa lahat ng ating mga awit, sa lahat ng mga kapatiran natin, mga kapatid ko, sa lahat ng mga baguhan bisita, at sa ating mga webcast viewers, mga kapatid here and abroad, magandang hapon sa inyong lahat. Pagsalusaluhan po natin, mga inamahal, ang salita ng dakilang Diyos natin. Amen. Nais ko ring batiin ang mga kapatid natin mula po sa Pampanga. Amen. Praise God. At tunay pong muli akong nasorpresa, mga inamahal. Wala pong text, wala pong message, mga kapatid. At ako po'y galak na galak sa mga oras na ito. Amen. Praise the Lord, mga inamahal. Purihin ang mahal ng Panginoon sapagkat 21 years, mga inamahal, na nagsama-sama kami sa Pampanga. Mahirap kalimutan. Amen. Praise God. Hallelujah. Mga inamahal, at mga kapatid ko, buksan natin ang ating mga Bible. Dito po sa aklat ng Hebreo chapter 4, verse 16, mga inamahal, up to verse 14 up to 16. Sabi ng Bible, mga inamahal, saying then that we have a great high priest that is passed into the heavens, Jesus the Son of God. Let us hold fast our profession, for we have not an high priest which cannot be touched with the feeling of our infirmities, but was in all points tempted like as we are, yet without sin. Let us therefore come boldly unto the throne of grace, that we may obtain mercy and find grace to help in time of need. Amen. Sa Tagalog po, mga inamahal, ay ganito. Ayon sa Hebreo 4:14 hanggang 16. Yaman nga tayo'y mayroong isang lubhang dakilang saserdote na pumasok sa kalangitan, si Jesus na anak ng Diyos, ay ingatan nating matibay ang ating pagkakilala. Sapagkat tayo'y walang isang dakilang saserdote na hindi maaari mahabag sa ating kahinaan, Amen, kundi na tinukso sa lahat ng mga paraan, gaya rin naman nating gayon may walang kasalanan. 16. Magsilapin nga tayong may pagkakatiwala sa luklukan ng biyaya upang tayo magsipagtamo ng awa at makasumpong ng biyaya upang tumulong sa atin sa panahon ng pangangailangan. Amen. Dakilang Diyos po ang magpala sa kanyang mga salita, mga inamahal, sa hapong ito. At mga kapatid ko, tayo po ay pag-aralan po natin ang mga talatang ito. Napakahalaga, mga minamahal. Pagsilapit nga tayong may pagkakatiwala sa luklukan ng biyaya upang tayo'y magsipagtamo ng awa at mga sumpong ng biyaya upang tumulong sa atin
sa panahon ng pangangailangan. Approach God with confidence, mga kapatid. Amen. Lumapit tayo sa dakilang Diyos na may pagtitiwala. Praise God. Napakahalaga, mga minamahal, itong ating mga talatang ito, mga kapatid. At sapagkat nakasaad din dito, mga minamahal, na ang dakilang Diyos natin, kaya siya kasama natin dahil nahabag siya sa atin. Amen po. At mga minamahal, ang pagsunod sa dakilang Diyos, mga minamahal, ang pagsunod sa dakilang Diyos ay napakabuti sa ating mga buhay. Mga minamahal, sapagkat may kalakip po itong pangako. Ang dakilang Diyos po, may magandang plano sa ating buhay. Say amen. At imagine, mga minamahal, hanggang ngayon hindi po natin matarok, hindi natin masukat, mga kapatid. Ibinibigay ng dakilang Diyos sa atin ang kalangitan na dapat hindi tayo karapat-dapat dahil tayo po'y mga makasalanan, pero ang dakilang Diyos ay mabuti at napakabait. Amen. Ginawa tayong tagapagmana ng buhay na walang hanggan. Say amen. Mismo, mga minamahal, ang buhay niya inihain niya sa krus ng Kalbaryo para tayo po'y patawarin, linisin tayo, at gawin po tayong karapat-dapat sa langit na dapat siya lang ang naroon. Amen. Dapat siya lang ang nandun, mga minamahal. Dapat wala tayong puwang, wala tayong mga minamahal ko, bahagi doon sa kalangitan, mga minamahal, sapagkat tayo po ay masuwayin sa kanyang kautusan. Amen ba? Pero salamat sa dakilang Diyos, mga minamahal. Hallelujah. Tinawag tayo ng mahal na Panginoon, dinala, mga minamahal, sa True Church of the Living God para lubos na maalagaan tayo sa ating mga paglilingkod hanggang sa pagbabalik ng mahal na Panginoon. Amen? Mga minamahal, binigay sa atin ating beloved Honorable Pastor Will de Estrada Almeda na wala pong kapaguran, mga minamahal, wala pong kapagalan, mga kapatid, sa pananalangin at pag-aayuno para tayo po'y manatili lamang sa ating kaligtasan. Amen ba? Mga minamahal, lahat magsabing praise the Lord, mga kapatid. Kaya kailangan, mga minamahal, kailangan yung masusing pag-iingat. Kailangan po, mga kapatid ko, kailangan natin yung masusing pagbabantay sa ating mga kaligtasan. Kailangan maging masipag tayo, maging masigasig tayo sa paglilingkod sa mahal na Panginoon. Huwag magpabaya. Amen ba? Huwag magpabaya, mga minamahal, sa ating mga tungkulin sa church, mga kapatid. Saan tayo tinawag ng dakilang Diyos? Ano ang ministry mo sa church, mga minamahal? Manatili tayong matapat sa bagay na ito. Amen. Sapagkat dahil lang sa biyaya, dahil lang po sa habag, mga minamahal, ang dakilang Diyos natin, kaya tayo nandito, may kaligtasan. Palakpakan natin ang mahal na Panginoon. Amen. Alam niyo, mga minamahal, kung bakit sinabi ko po, mga kapatid ko, na maging masigasig tayo, mapagbantay, mga minamahal, masusing pag-iingat, sapagkat gagawin lahat ng dyablo, ang lahat ng paraan, mga minamahal, ng panunukso, mga kapatid, para mawala ka sa kamay ng dakilang Diyos. Gagawin niya ang lahat ng paraan para mawala ka lang sa kamay ng Diyos. At ang bulong ng dyablo palagi sa ating mga tenga, mga minamahal, araw-araw, marami ka pang oras para sa Diyos. Saka mo nabigyan ng panahon mo ang Diyos mo. Bata ka pa. Mag-relax ka lang. Mag-enjoy ka lang muna sa layaw ng mundo. Amen. Yan ang bulong ng dyablo, mga minamahal. Marami ka pang oras para sa Diyos. So lilibangin ka ng dyablo hanggang sa makaligtaan mo, mga minamahal, yung isang bagay na pinakamahalaga na ibinigay ng dakilang Diyos sa iyo at sa akin, yung bigyan ka ng opportunity and privilege na makalapit ka sa trono ng Diyos. Amen? Pribilehyo lang ito, mga minamahal. Ito po'y opportunity na binigay ng dakilang Diyos. Imagine, lalapit ka sa mahal na Panginoon, mananalangin ka sa Kanya, at yung kanyang tenga, yung kanyang pakinig ay laging naghihintay sa iyong panalangin. Sino tayo? Amen?
At mga minamahal, napakagandang balita sapagkat para sa atin ang pangako ng dakilang Diyos. Ang kapal ng banal na kasulatan, mga minamahal, lahat yan ay pangako ng mahal na Panginoon. Warning and promises ng dakilang Diyos, mga minamahal, sa atin yan. Amen? Pag nagbasa ka ng Bible, mga kapatid ko, ilalayo ka nito sa kasalanan. Ilalayo ka nito sa pagkasilo, mga minamahal, ng dyablo sa bawat sa atin, mga kapatid. At malalaman mo rito yung mga dakilang pangako ng mahal na Panginoon na ito'y para sa iyo at sa akin. Amen ba? Kaya lahat ng mababasa mo ang pangako ng dakilang Diyos sa Bible, para sa iyo yan. Lahat magsabing Amen. Sapat ang Word of God, ito po ay buhay. Amen? At ito po ang ating buhay. Amen ba? So kailangan mag-manifest yung salita ng Diyos sa ating mga buhay. Kailangan mabuhay ang salita ng Diyos sa ating mga buhay. Paano yun? Kailangan mabuhay ang salita ng Diyos sa ating mga buhay. Kinakailangan po makita sa ating araw-araw na pamumuhay kung ano po yung itinuro ng banal na kasulatan mula sa ating beloved honorable pastor. Amen ba? Sa pagtuturo ng ating mga magulang sa dakilang Diyos. Kailangan ma-refine tayo. Kailangan ma-refine ka, mahal. Amen? Kailangan, mga minamahal, wala na yung dating ako, yung dating ikaw. Sapagkat kung sino man ang nakay Kristo, siya'y bagong nilalang na. Ang mga kasalanang buhay, ang mga lumang buhay, mapapawi ito. Papalitan ng bagong buhay. Born again. Amen? So you must be born again. Yan ang utos ng banal na kasulatan. Lahat magsabing praise the Lord. E bawat mananampalataya, mga minamahal, matapos nating tanggapin ang ating kaligtasan, mga kapatid ko, lumakad tayo sa pananampalataya at pagtitiwala sa dakilang Diyos natin. May kasamang takot. Mga minamahal, takot kang magkasala sa mahal na Panginoon. Amen ba? Sapagkat ang sabi ng Hebreo chapter 4, verse 1 and 2, mga minamahal, may mga warning ang dakilang Diyos. Let us therefore fear, lest a promise being left us of entering into His rest. Tingnan niyo po. Sa Tagalog po. Sa aklat ng mga Hebreo, Kapitulo 4, versikulo 1 hanggang 2. Mga takot nga tayo, yamang may iniwang pangako ng pagpasok sa kanyang kapangyarihan. Baka sakaling sinuman sa inyo ay maging tulad sa di nakaabot niyaon. Sapagkat tunay na tayo'y pinangaralan ng mabuting balita, gaya rin naman nila. Ngunit hindi nila pinabangan ang salitang napakinggan dahil sa walang kalakip na pananampalataya ang nangakarinig. Amen. Tingnan niyo, mga mahal, gaano kahalaga yung pakikinig ng Word of God? Gaano kahalaga, mga kapatid, yung pagdalo? Kahit pa ulit-ulit yung preaching, pakinggan mo yan, mga mahal. Kahit pa ulit-ulit, mga kapatid ko, ang preaching, pakinggan mo yan, mga kapatid. Mga mahal, alam nyo yung mga tapes ng beloved honorable pastor natin, sa TV program natin, isang foreigner, mga minamahal, German national, kung di ako nagkakamali, mga kapatid, may sakit. Sa katawan, mga minamahal, sa organ niya, may sakit. Hindi ko alam kung anong parte. Mga minamahal, nanood lang ng ating pong preaching natin, beloved honorable pastor Will Estrada Almeida. Lumang tape, mga minamahal, ang pinakinggan niya at pinanood. Ginaya kung ano yung sinasabi ng ating kagalang-galang ebanghelista Will Estrada Almeida. Ipinatong ang kamay sa TV screen, mga minamahal, nanalangin, tinanggap ang mahal na Panginoon. Pagkatapos mag-cast out ng ating beloved honorable pastor, tumanggap ng kumpletong kagalingan. German national, mga minamahal. Lumang tape, preaching ng ating beloved honorable pastor. Amen po ba? Mga mahal. Kaya mga kapatid, kailangan natin ang pananampalataya. Magtiwala, mga mahal. May takot na maglingkod sa mahal na Panginoon, mga kapatid. Yung mga nakarinig daw ng Word of God, mga mahal, sa panahon ni Moses, nakinig din sila, katulad natin nakikinig ngayon, mga mahal, ang kaibahan, hindi nila sinamahan ng pananampalataya, kaya nawalan ng effect, mga mahal, yung kanilang pagkatawag sa kanila ng dakilang Diyos, mga kapatid, hanggang promised land,
Hindi nila inabot, mga mahalang promised land, dahil sa kawalan nila ng pananampalataya. Amen? Subalit ngayon, mga minamahal, salamat sa dakilang Diyos, dahil noong unang panahon, wala po silang nababasang kasulatan, mga minamahal. Umaasa sila sa pangaral ni Moses, mga kapatid. Nangangaral si Moses, huwag kayong luluhod sa ribulto, huwag kayong mamuhay kayo na may kabanalan, mga minamahal. Paulit-ulit yan, mga kapatid, for 40 years. Pero hindi sila sumampalataya. Hindi nila binigyan ng halaga ang pangangaral ni Moses. Napahamak sila. Nabuwal sa ilang. Nandun sila sa gitna ng disyerto. Kasama sila mga inmahan naglalakbay. Lahat ng tinawag ng dakilang Diyos. Pangunguna ni Moses at ni Joshua. Pero sabi ng Biblia, iniligaw sila ng mahal na Panginoon sa ilang. Hindi na sila pararating sa promised land. Hindi na sila dadalhin sa promised land. Doon lang tatanda na sila ron. Sa disyerto, kakaikot. Bakit? Wala silang pananampalataya. Wala silang respeto kay Moses na propeta ng Diyos. Amen? Halos murahin nila si Moses, mga minamahal, kapag humihingi sila ng pagkain, mga kapatid. Kaya naggalit ang Diyos sa kanila. 23,000 ibinuwal minsanan lang ng dakilang Diyos sa wilderness. Amen. Kaya sabi ng nabasa natin, mga takot nga tayo, yamang may iniwang pangako ng pagpasok sa kanyang kapahingahan, baka sakali sino man sa inyo ay maging tulad sa hindi nakaabot noon, mga minamahal ko. Sapagkat tunay na tayong pinangaralan ng mabubuting balita, gaya rin naman nila, ngunit hindi nila pinakinabangan ang salitang napakinggan dahil sa walang kalakip na pananampalataya ang nakarinig. Praise God. Buti na lang ang dakilang Diyos, hindi katulad nung panahon ng Old Testament. Ngayon, mga minamahal, dispensation of grace. Amen? Praise the Lord. Hindi nakautosan ni Moses, mga minamahal, kundi dispensation of grace. Lahat magsabing praise the Lord. Pero hindi na nga hulugan, mga minamahal, na hindi mo nasusundin ang buong Biblia, mga kapatid. Sapagkat ang buong Biblia, mga minamahal, mula sa Old Testament, ang kaibahan po ng New Testament, dalawa lang ang binago ng Diyos dito. Mananatili po ito, mga minamahal, para sundin natin sa biyaya ng dakilang Diyos. Amen? Dalawa lang ang tinanggal ng dakilang Diyos dito, mga minamahal, binago. Yung priesthood, sa Hosea 4:6, mga minamahal ko, nireject na ng dakilang Diyos ang mga priest, mga kapatid. Wala na ngayon yung mga priest, wala nang power yan, mga minamahal, sa harap ng dakilang Diyos natin. Amen. My people are destroyed for lack of knowledge, sabi ng Hebreo, sabi ng Hosea chapter 4 verse 6, mga minamahal. Amen. Ayaw ko nang maging pari ka para sa akin, sabi ng dakilang Diyos, sapagkat yung pinapangaral nila, hindi nila sinusunod, hindi nila pinapamuhay. Nasisira ang bayan ng Diyos, mga minamahal, dahil sa kanilang kalayawan, mga kapatid ko. Sabi niyang dakilang Diyos, ayoko na kitang maging pare. Ano ngayon ang tinawag ng dakilang Diyos? Ephesians 4:11 and 12. Mga minamahal, pastor, evangelist, teacher, apostle, prophet. Fivefold ministry ang tawag dyan, mga minamahal, to perfect the saints, for the work of the ministry, for the edifying of the body of Christ. Amen? Yan ang trabaho ng limang yan, mga mahal. At yan po ay nasa katauhan ng ating beloved Honorable Pastor Will Estrada Almeda. Say, praise the Lord. E tandaan po natin, nahabag lang ang Diyos sa atin. Kaya tayo binigyan ng pagkakataong makalapit sa Kanya. Binuksan ng dakilang Diyos ang pintuan ng langit para sa atin dahil sa Kanyang awa sa atin. Ulitin po natin. Hebreo 4:14-16 ang ating key verse, may mahal. Yaman ngang tayo'y nagkaroon ng isang lubhang dakilang saserdote na pumasok sa kalangitan, si Jesus na anak ng Diyos, ay ingatan nating matibay. Ingatan nating matibay ang ating pagkakakilala. Ibig sabihin, ingatan mo yung kaligtasang nasa iyo. Sapagkat walang Kristong ipapakong muli sa krus. Amen. Sa 15, sapagkat tayo walang isang dakilang saserdote na hindi maaring mahabag sa ating kahinaan, kundi isa na tinukso sa lahat ng mga paraan,
Kaya rin naman natin gayon may walang kasalanan. Ano itong privilege na ito? Magsilapit nga tayong may pagkakatiwala sa luklukan ng biyaya upang tayo'y magsipagtamo ng awa at makasumpong ng biyaya upang tumulong sa atin sa panahon ng pangangailangan. Dati tayong makasalanan. Pagkatapos sasabihin sa iyo ng dakilang Diyos, anak, binuksan ko na ang langit para sa iyo. Tumawag ka na sa akin. Imagine. Amen? Kaya itong church, mga minamahal, ang lugar na ito, dito tinutugon ng dakilang Diyos ang iyong panalangin. Kaya huwag kayong mag-absent, mga minamahal. Huwag kayong mag-absent. Amen? Dito tinutugon ng Diyos ang iyong panalangin. Dito pinapatawad ng mahal na Panginoon ang ating mga pagkukulang, ang ating mga kahinaan. Amen ba? Praise the Lord. Palakpakan natin ang dakilang Diyos, mga minamahal. Hallelujah. Romans chapter 11 verse 32, mga kapatid. Dito sa talatang ito, mga minamahal, walang pwedeng magmalaki sa dakilang Diyos. For God has bound all men over to disobedience, so that He may have mercy on them all. Tingnan niyo po sa Tagalog, beloved. Ayon sa Roma 11:32, sapagkat ang lahat ay kinulong ng Diyos sa kasuwayan upang siya'y mahabag sa lahat. Amen. Praise the Lord. Ang lahat ay kinulong ng dakilang Diyos sa kasuwayan upang siya'y mahabag sa lahat. Ano bang ibinayad natin sa mahal na Panginoon? Bakit may kaligtasan tayo ngayon? Bakit ngayon, mga mahal, nararamdaman natin ang matamis na presensya ng mahal na Panginoon? Ano ba yung ating ibinigay sa dakilang Diyos bago niya ibinigay ito? Wala. Wala. Amen. Hindi tayo kayang iligtas ng ating mabubuting gawa. Hindi tayo nandito dahil mabait kasi ako eh. Hindi kasi ako salbahe, magalang ako sa magulang, ako'y masunurin sa gobyerno, masunurin sa Diyos. Hindi po eh. Mga minamahal, all have sinned and come short of the glory of God eh. Merong kasalanan, mga minamahal ko, na nandun, mga minamahal, rooted, mga minamahal, sa kasalanan yung ating katawang ito. Minana natin kay Eva at kay Adan eh, mga kapatid. Amen? Yun ang tinanggal ng dakilang Diyos. Yun ang pinatawad ng dakilang Diyos sa atin. Palakpakan po natin ang mahal na Panginoon, mga minamahal. Amen. Let us then approach the throne of grace with confidence. Ito yung ating title eh. So prayer, mga minamahal, ang focus natin dito. Dahil sabi rito, lumapit ka sa trono ng mahal na Panginoon na may pagkakatiwala, mga minamahal. Prayer is our approach to God. Kaya lumapit tayo sa dakilang Diyos with reverence, mga minamahal. Come with reverence, buong paggalang. Buong paggalang, takot, nanginginig, mga minamahal. Tayo'y lumapit, lumuhod sa ating mahal na Panginoon. For He is your King, your friend, and your counselor. Amen. Kaibigan mo siya. Hindi siya kaaway. Amen. Minsan, mga minamahal, umiiwas na lang ang Kristiyano dahil sa nagawang mga pagkukulang, mga nagawang kasalanan, mga minamahal. Hindi natin maitaas yung ulo natin sa langit, mga kapatid ko. Dinadagukang tayo, mga minamahal. Minsan iniisip natin, hindi na po ako karapat-dapat sa iyo. Marumi na po ako, mahal na Panginoon. Pero hindi po eh. Lumapit ka lang na may buong paggalang, pagpapakumbaba. Kalimutan mo kung sino ka. Amen. Tumangis ka sa Diyos. Umiyak tayo sa mahal na Panginoon with agonizing prayer and fasting. Mga minamahal ko, ang mahal na Panginoon, tutugunin ka sa iyong panalangin. Sapagkat siya yung hari ng mga hari na nahabag lang sa ating mga kahinaan, mga pagkukulang. Siya ang ating matalik na kaibigan, mga minamahal ko, na kahit na itakwil ka ng lahat, na kahit na talikuran ka, mga mahal na mga dati mong barkada, mga kapatid, siyang tunay na kaibigan. Amen? Praise the Lord!
So bakit tinutugon ng dakilang Diyos ang ating panalangin? Tinutugon ng dakilang Diyos ang ating panalangin for the honor of His name. For the honor of His name. Tinutugon kanya sa iyong panalangin para maluwalhati ang pangalan niya sa iyong buhay. Amen ba? Kaya sabi ko sa inyo nung Friday, kaya tayo balik ng balik dito sa church, kaya nandito tayo lagi nagtitipon 3 times a week, may mahal, dahil meron tayong mga moments. Ano yung moments? Yun yung mga patotoo natin. Yun yung mga kabutihan na ginawa ng dakilang Diyos sa ating mga buhay. Amen ba? Kaya pag yung panalangin mo tinugon ng dakilang Diyos, anong gagawin natin? Di ba nagpapatotoo ka? Di ba niluluwalhati mo ang dakilang Diyos? Amen? Yun ang dahilan kung bakit tinutugon ng dakilang Diyos ang ating mga panalangin. Amen? Conforme sa panalangin. Dahil kung yung panalangin na yan, mga minamahal ko, para talbugan mo lang yung kapitbahay mo, mga kapatid, hindi ka tutugunin ng Diyos dyan. Pag nakita mo yung kapitbahay mo, minamahal, may bagong refrigerator, mananalangin ka rin, Lord, bigyan mo rin ako. Pag meron siyang mga minamahal, sasakyang bago, Lord, bigyan mo rin ako katulad nun. Hindi ka tutugunin dyan. Amen. Mahal, kapag humingi ka sa Kanya, nasa puso mo, kapag tinugon mo ako, Diyos, itataas kita. Luluwalhatiin kita. Amen ba? Praise the Lord! Purihin ang mahal na Panginoon, mga minamahal. Kaya mga kapatid, basahin natin ito. John 14:13. And whatsoever ye shall ask in my name, that will I do. Unawain natin ito. That the Father may be glorified in the Son. Kita nyo? Anong unawa nyo dyan? Whatsoever ye shall ask in my name, that will I do. That the Father may be glorified in the Son. Ibig sabihin, mga minamahal, kaya ka tinutugon sa iyong panalangin, kaya ako tinutugon sa aking panalangin para luwalhatiin ng dakilang Diyos yung Kanyang pangalan sa atin. Amen? Yaman din lang, mga minamahal, paglapit sa trono ng dakilang Diyos yung ating key verse, mga kapatid, sinama ko na ito. Mga minamahal. Tingnan natin sa Tagalog, beloved. Sa Aklat ng Juan, Kapitulo 14, versikulo 13, at ang anumang inyong hingin sa aking pangalan, ay yaon ang aking gagawin, upang ang Ama ay lumuluhati sa anak. Amen. Upang ang Ama ay lumuluhati sa anak. Lahat magsabing praise the Lord. Merong isang senaryo, mga minamahal, dito sa Old Testament, si Daniel, chapter 6, verse 21 hanggang 24, ako na magbabasa. Ito po'y patungkol kay Daniel, nung siya po ay ihagis, mga minamahal ko, doon sa yungib ng leon. Dahil sa sumuway siya sa utos ng hari, dahil sa isang buwan, mga minamahal, walang tatawag sa kanilang mga Diyos, liban sa hari. Mga minamahal. Etong si Daniel, mga kapatid ko, ay matapat sa dakilang Diyos. Ang ginawa niya, mga minamahal, binuksan niya yung kanyang mga bintana sapagkat yung kanyang tirahan ay overlook, mga minamahal ko, yung kaharian. Nakita siya ng mga tao sa buong kaharian, nagpupuri sa dakilang Diyos 3 times a day. Pumapasok siya, minamahal, isa siyang top president, mga kapatid ko, doon sa bansang iyon. Very busy siya, minamahal, sa kanyang opisina. Bago siya pumasok sa kanyang opisina, siya nagpupuri sa mahal na Panginoon, nakaluhod. Pagpasok niya sa trabaho, lunch break, mga minamahal, uuwi siya, luluhod na naman. Pagkatapos, mga kapatid, pag uwi niya galing trabaho, bago matulog, mga minamahal, magpupuri na naman. Itinapon siya sa yungib ng leon. At hindi siya kinain ng leon. Tinikom ng mga anghel ang bibig ng leon. Sa galit po ng hari, mga minamahal, sapagkat si Daniel po ay siniraan lamang. Si Daniel, mga minamahal, itutumba lamang, ibabagsak nila si Daniel sapagkat pinagpapala siya dahil sa kanyang pagiging prayerful. Nakikinig ba kayo?
Lahat ng sumira sa kanya, mga mahal, lahat yung tinapo ng hari, pinakain sa leon. Wala pa sila sa flooring ng leon, ng yungib. Sinasalo na sila ng mga leon, mga mahal, kinakain na sila. At mga kapatid ko, dahil doon, mga minamahal, naluwalhati ang dakilang Diyos. Tingnan nyo. Daniel chapter 6 verse 21 hanggang 24, sinabi nga ni Daniel sa hari, O hari, mabuhay ka magpakailanman. Ang Diyos ko'y nagsugo ng kanyang anghel at itinikom ang mga bibig ng mga leon at hindi nila ako sinaktan sapagkat palibhasay sa harap niya'y nasumpungan akong walang sala at gayon din sa harap mo, O hari, wala akong ginawang kasamaan. Nang magkagayoy natuwang mainam ang hari at pinag-utos na kanilang isampa si Daniel mula sa yungib, sa gayoy isinampa si Daniel mula sa yungib at walang anumang sugat na nasumpungan sa kanya sapagkat siya'y tumiwala sa kanyang Diyos. Amen. Ito po yung verse 24. Lahat ng nanira kay Daniel, mga minamahal, pinakain sa leon. 24. At ang hari nag-utos sa kanilang dinala ang mga lalaking yaon na nagsumbong laban kay Daniel at sila'y inihagis nila sa yungib ng mga leon. Sila ang kanilang mga anak at ang kanilang mga asawa at ang leon ay nanaig sa kanila at pinagwaray-waray ang lahat ng kanilang buto bago sila dumating sa kaloob-looban ng yungib. Grabing gutom ng mga leon, mga minamahal. Yun doon natin makikita, mga kapatid, yung prayer, mga minamahal, protection pala natin yan. Yung pagpupuri sa mahal na Panginoon, protection pala natin yan. Amen. Verse 25 hanggang 28. Nang magkagayoy sumulat ang Haring Dario sa lahat ng mga bayan, bansa at wika na tumatahan sa buong lupa, kapayapa ay managana sa inyo. Ako'y nagpapasya na sa lahat ng sakop, sa lahat ng, sabi rito mga mahal, na sa lahat ng sakop, ako'y, ang gulo ng ating IT, ako'y nagpapasya ng lahat ng sakop ng aking kaharian ay magsipanginig at mga takot ang mga tao sa harap ng Diyos ni Daniel. Amen. Hallelujah. Sapagkat siya ang buhay na Diyos at mamamalagi magpakailanman at ang kanyang kaharian ay hindi magigipa. Hindi magigiba. Amen. At ang kanyang kapangyarihan ay magiging hanggang sa wakas, mga kapatid. Siya'y nagliligtas at nagpapalaya. At siya'y gumagawa ng mga tanda at mga kababalaghan sa langit at sa lupa. Na siyang nagligtas kay Daniel mula sa kapangyarihan ng mga leon. Gayon guminhawa, look at this, 28. Gayon guminhawa ang Daniel na ito sa paghahari ni Dario at sa paghahari ni Ciro na taga Persya. Amen. Kung natakot si Daniel, mga minamahal ko, na pinili niyang sumuway sa Diyos na kanyang pinaglilingkuran, lumuhod siya sa tao at hindi sa Diyos, maaring wala siyang proteksyon sa mga leon. Amen. Nagbitaw siya ng pananampalataya. Kahit yung hari, sinuway niya, mga minamahal. Huwag lang siyang magkasala sa Diyos. Amen. Pagkatapos niyan, mga minamahal ko, anong ganti ng dakilang Diyos sa kanya? Nung maluwalhati ang dakilang Diyos sa kanyang pananampalataya, mga minamahal, sabi ng nabasa natin, guminhawa ang buhay ni Daniel. Amen. Matapos maluwalhati ang pangalan ng dakilang Diyos sa buhay niya, pinaginhawa siya ng dakilang Diyos. So nais po ng dakilang Diyos, mga minamahal, yung panalangin na nagbibigay karangalan at luwalhati sa kanyang pangalan. Tandaan natin ito. Gusto ng dakilang Diyos, mga minamahal, sa ating mga panalangin, mga kapatid ko, ang kauwian nitong ating panalangin, mga minamahal, magbibigay karangalan at luwalhati sa pangalan ng dakilang Diyos. Amen ba? Ulitin ko po. Kaya tinutugon ng dakilang Diyos ang prayer mo, ang prayer ko, ay para igalang ang pangalan ng mahal na Panginoon sa buhay mo at sa buhay ko. Amen? Baka naman pag pinagpala tayo ng dakilang Diyos, mga mahal,
Sabihin mo sa iyong kapwa mananampalataya, kapatid kay Kristo sa mahal na Panginoon, may pagpapala ako, ikaw wala. Ganon ba tayo? Hindi ganon, mga minmahal. Dapat nga, pag nakita mo yung kapatid mo, pinagpapala, matutuwa ka pa eh. Amen ba? Dapat matutuwa ka sapagkat kapatid mo kay Kristo yan eh. Kapatid mo yan sa mahal na Panginoon. Kapatid mo sa spiritual yan. Baka magkatabi lang kayo ng mansyon sa langit eh. Amen ba? Lahat ng may hinanakit dito, magsabing, praise the Lord. Talaga naman. Nakikinig talaga ang mga anak ng Diyos. Ano po? Lahat ng umiibig sa kapatiran, magsabing, praise the Lord. Yan, mga mahal ha? Mahal ang Panginoon nakikinig niyan, mga kapatid. Dakilang Diyos ang nakikinig niyan. Lahat magsabing, amen? Mga mahal. Alam niyo mga kapatid, ayaw ng dakilang Diyos na napapahiya yung kanyang pangalan dahil sa hindi niya pagtugon sa ating panalangin. Ayaw niya yon. Kapag nanalangin ka mga minamahal at hindi ka tinugon, may diablo po eh. May Satan accuser. Meron pong umiinis sa mahal na Panginoon araw-araw. Ano sabihin ng kaaway? Tingnan mo mahal na Panginoon, tingnan mo yung anak mo. Hindi mo tinutugon sa panalangin, kawawa naman Napapahiya ang mahal na Panginoon. Akala ko ba tumutugon ka sa panalangin? Wait ma. Napapahiya ang dakilang Diyos kapag hindi natutugon ang ating mga panalangin. Kaya kung meron ka mang prayer sa dakilang Diyos ngayon, pero hindi tinutugon ng mahal na Panginoon, baka hindi siya maluluwalhati sa iyong panalangin. Amen? Hindi tayo lumalapit sa dakilang Diyos para humingi lang ng humingi, kundi para tayo po'y maglingkod, tayo po'y magluwalhati sa Kanya, magbigay papuri sa Kanya. Amen? Praise the Lord, may mahal. Purihin ang mahal na Panginoon. Ilang mga hakbang, mga kapatid ko, bago tayo tugunin ng dakilang Diyos sa ating mga panalangin. Unang-una po, mga kapatid, ay praying according to God's will. Bago ka tugunin ang dakilang Diyos sa panalangin, praying according to God's will. Anong will ng mahal ng Panginoon, mga inmahal? John 4:23 and 24. But the hour cometh, and now is, when the true worshiper shall worship the Father in spirit and in truth. For the Father seeketh such to worship Him. 24. God is a spirit, and they that worship Him must worship Him in spirit and truth. Mga minamahal. Amen. Tagalog po mga kapatid, basahin natin. Ayon sa Juan 4:23 hanggang 24. Datapwat dumarating ang oras at ngayon nga, nasasambahin ng mga tunay na mananamba ang Ama sa Espiritu at katotohanan, sapagkat hinahanap ng Ama ang mga gayon na maging mananamba sa Kaniya. Ang Diyos ay Espiritu at ang mga sa Kanya ay nagsisisamba ay nangangailangan magsisamba sa Espiritu sa katotohanan. Kinakailangan siya'y sambahin sa Espiritu at sa katotohanan. May mahal, yan ang unang hakbang mga kapatid ko. Dahil kung mga mananalangin ka sa mga imahin, may mahal, sa mga images mga kapatid, walang tutugon sa iyong panalangin. Sapagkat gawa lang ng kamay ng tao yan. Amen ba? Ngayon, ang sabi nila, mga minamahal ang kanilang katwiran, hindi naman sinasamba yan eh. Yan ay alaala. Katulad yan, halimbawa, wala na yung nanay mo, kailangan may picture ka ng nanay mo sa pitaka para hindi mo siya makalimutan. Ganun daw ang mga images. Mga minamahal, ang sagot ko'y ganito. Alaala lang pala, mga minamahal, ay bakit niluluhuran? Kapag kami piyesta, di ba? Di ba piyesta dito? Kapag may piyesta, mga mahal, anong ginagawa natin? Magpuprosesyon tayo. Niluluhuran natin, mga mahal. Ay, hindi yan picture. Amen? Pagluhod, pagsamba na yan. Iba yung remembering, iba yung worship. Amen ba? Kaya salamat sa dakilang Diyos. Dati ganun tayo. Bulag tayo sa katotohanan. Akala natin Diyos yan. Mga minamahal, mayroon pang mga kapatid ko, namamangha ka. Lumuluha, mga minamahal. Lumuluha ng dugo. Grabe raw himala, mga kapatid. May nabasa nga ako.
Mga mahal, namatay lang na tao ha, tao namatay. Mga mahal, relihiyoso lang na tao namatay. Nagpapawis daw yung kanyang libingan. Nagpapawis. Grabe raw himala, mga mahal. Grabe raw kababalaghan. Mga mahal, para ma-open yung ating pangunawa sa kababalaghan, ang himala, mga mahal, yung nagbago ang buhay mo. Amen? Yung nawalang pagiging drug addict mo, shabu user, mga mahal. Amen? Nawala, mga mahal, yung mga problema, mga kapatid. Yung karamdaman na may taning na ang buhay, hanggang ngayon buhay pa, katulad ni Mami Ami Manalansan. Amen? Mga mahal. Tinaningan ng 2 years ang buhay, mamatay na. So, inikot mga mahal ang mga bansa para maghanap ng manggagamot mga mahal, makadugtong ng buhay niya. Walang nagawa. Galing pa sa ibang bansa mga mahal yung holy water. Dinala sa Pilipinas mga mahal. Wa effect din. Ang ginawa niya, bumili na lang ng kabaong, nilagay sa ilalim ng higaan, bumili ng lupa, paglibingan, nakahandaan na mga mahal. Amen? Pero salamat sa dakilang Diyos, mabait ang mahal na Panginoon. Nakita mo yung mahal, yung kanyang kalagayan. Amen? Naawa ang mahal na Panginoon. Biyaya ng dakilang Diyos, may mahal. Habag ng mahal na Panginoon, kaya tayo naligtas. Dahil sa TV program natin, may mahal. Pagkapanood niya, mga kapatid ko, doon nagsimula yung kanyang kagalingan. Ngayon, dinagdagan ng dakilang Diyos ang kanyang buhay, 33 years, palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon, may mahal. Hallelujah. Yan ang himala. Lumuha ng dugo, may mahal, mabusog lang yung mata mo dyan eh. Sumayaw yung araw, sumayaw yung buwan, mata lang ang nabubusog eh. Walang magawang pakinabang sa buhay mo yan eh. Amen ba? Kaya mamulit na tayo, may mahal. Amen. Praise the Lord. God is a spirit, sabi ng Bible. May mahal. Ang Diyos ay espiritu, kailangan sambahin siya sa espiritu ng katotohanan. Hindi pwedeng hindi ko ipangaral yon. Amen? Hindi pwede, may mahal. Lalo ngayon, malapit ng babalik ang dakilang Diyos. Praise the Lord! Mga minmahal, prayer bring result kapag nasa katotohanan ka. Kapag mga minamahal ang Diyos mo ay Diyos ng Jesus Miracle Crusade, may resulta. Amen? May resulta, mga minamahal. Tingnan niyo mga patutuo natin, mga kapatid. Yan ang resulta. Praise the Lord. O mahal. Kaya ang pangaral natin, beloved honorable pastor dito, may mahal, manampalataya ka, magtiwala ka. May mahal. Ang pananampalatayang walang gawa ay patay. Amen. Ang pananampalatayang walang gawa ay patay. Anong ibig sabihin nun? James chapter 2 verse 20, may mahal. Faith without work is dead, sabi rito. Ang pananampalatayang walang gawa ay patay. Paano mag-work ang faith natin? Kailangan may gawa. Anong gawa yan? May mahal. Yung gawa, nandun sa Matthew 6:33. Sabi ng talatang ito, but seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Yung gawa dyan, gawin mo yung kalooban ng Diyos. Maglingkod ka sa dakilang Diyos, bigay mo ang buhay mo. May mahal. Amen. Magpuri ka araw at gabi sa dakilang Diyos. May mahal. Magbigay ka ng tithes and offering. Yan ang gawa. Humayo ka, may mahal. Mag-share ka ng gospel. Magdala ka ng kaluluwa sa church. Yan ang gawa. Amen ba? Kaya pag nanalangin ka, may mahal, samahan mo ng gawa daw. Ipagtrabaho mo ang kaligtasan mo. Yan ang gawa. Amen! Naalala ko tuloy, may mahal, yung patutuo natin, beloved honorable pastor. Pinatutuo niya ito, may mahal, 1980s pa eh. 1980s pa. Pero hindi ko malimutan. Panahon, may mahal, na yung kanilang minamahal ng mga anak ay sarado ang mata lahat, may mahal sa tigdas. Mga sanggol pa. Sarado ang mga mata sa tigdas. May mahal. Iyak ng iyak ang ating beloved
Honorable San Pastor, may mahal. Iyak ng iyak, may mahal. Lahat ng anak, nakaratay. Sabi ng beloved Honorable Pastor natin, ba't umiyak ka? Lumabas tayo. Mangaral tayo ng Ebanghelyo. Wala tayong magawa dyan. Wala tayong magawa dyan. Unahin natin ang kalooban ng Diyos. Mahal na Panginoon. Nangaral sila, may mahal. Nakita yung nagbabasketball. Nagtakang beloved pastor, pinag-aagawan yung bola. Nag-iisang bola. Pinatigil yung basketball. Nag-preach ang beloved pastor, may mahal. Ang choir ng beloved pastor noon, ating mahal na pastora. Amen. Kanta, sweetheart. Altar call, may mahal. Kakanta. Yan ang patotoo nila. May mahal, nag-iyakan yung mga nagbabasketball. Tumanggap sa mahal ng Panginoon. Mula alas 8 ng umaga hanggang alas 12 ng gabi, kumakatok sila sa mga bahay. Makatok, may mahal, nagdadala ng Ebanghelyo. Nag-share ng gospel. Yan ang patotoo ng limbali, hindi ko malimutan, may mahal. After nila, may mahal, maghapon na humayo, ginawa kalooban ng dakilang Diyos. May mahal, nangaral sila sa kalye. May mahal, Jesus loves you. He will heal you. Amen. Pagagalingin ka niya, mapagpalang Diyos, mabait na Diyos. Nagpapagaling siya. May mahal, pag uwi sa bahay nila, lahat ng anak magaling na. Yan ang gawa. Amen. Pag may sakit yung, saan kaya ako mangutang? Saan kaya ako mangutang? Takbo ko sa ospital ito. Hindi yan. May mahal, may sakit yan. May mahal. Baka may paalala. Baka may pagkukulang. Church lang, may mahal. Amen ba? Church lang, may mahal. Kapag walang pagkukulang, labas ang bahay, may mahal. Humayo. May mahal. Gawin ang kalooban ng Diyos. Yan ang gawa. Kaya sabi ng Bible, faith without work is dead. Amen. Eh sabi ng Philippians chapter 2 verse 12, may mahal, work out your own salvation with fear and trembling. Palakpakan natin ang dakilang Diyos, may mahal. Say praise the Lord, mga kapatid ko. Purihin ang ating mahal na Panginoon. Say praise the Lord. Amen. Amen. Hallelujah. Mga minamahal, napakabilis ng ating oras, mga kapatid. Hallelujah. Marami pa sana, may mahal, pero wala na tayong oras, mga kapatid ko. May mahal sa ating mga minamahal na mga kapatiran. May mahal, patuloy tayo sa ating paglilingkod, mga kapatid. Mahal, bukas ang langit para sa atin. Binuksan ng dakilang Diyos ang langit para sa atin. Anytime, may mahal, tumawag ka sa Kanya, tutugunin ka. Nakikinig ang Diyos. Tumayo tayong lahat, may mahal. Awitan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. God bless you po, mga kapatid. Tila kay daling magpasalamat sa Diyos sa mga pagpapala lagi niyang kaloob. Ngunit kung may dusa at may kalungkutan, tila ba kay hirap siya'y pasalamatan? Tila ba kay hirap magbigay ng papuri kung mga katiguan na darama natin? Hallelujah! Natitira ang pag-asa'y tila ba naglalaho sa nadaramang paghihirap ng puso. Ngunit ang pangako niya'y huwag ka mag-iinggit. Pagkatapos ng gabi, araw ay darating. Luhas sa mga matay, kanyang papahiling. Paghihirap ng puso'y kanyang papawiin. Sa lahat ng sandali, siya'y pasalamatan. Buhay may
may tagumpay o may kabiguan. Pangako ng Diyos ay lagi mo panghawakan. Yes! Di niya tayo iiwan o pababayaan man. Dahil ang pangako niya'y huwag kang maninindig. Pagkatapos ng gabi, araw ay darating. Luwas sa mga matay, kaniyang papahiling. Paghihirap ng puso'y kaniyang papahiling. Dahil ang pangako niya'y huwag kang maninindig. Pagkatapos ng gabi, araw ay darating. Luwas sa mga matay, kaniyang papahiling. Paghihirap ng puso'y kaniyang papahiling. Paghihirap ng puso'y kaniyang papahiling. Praise the Lord, praise the Lord, hallelujah. Paghihirap ng puso'y kaniyang papahiling. Amen. Hallelujah, 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 hallelujah. Ating palapakan ng ating dakilang Diyos. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Maraming salamat sa dakilang at habag ng ating dakilang Diyos. Purihin ka mga Panginoon. Hallelujah. God bless you po. Love you, Preacher Neil Diosman. Ating po napakinggan. Hallelujah. Kung paano po tayo lumapit sa ating pinakamahal na Panginoon. Tulad ng uling hawitin. Hallelujah. Walang hangarin ng ating dakilang Diyos. Hallelujah. Kung di alisin, hallelujah, ang mga paghihirap, ang lahat ng kahirapan sa buhay ng Kristiyano, sa lahat na tumatawag sa ating pinakamahal na Panginoon. Hallelujah. Ang layunin ng ating dakilang Diyos na tayo po ay lubos pagpapalain ng ating pinakamahal na Panginoon. Ating pong unawain, hallelujah, ang salita ng ating dakilang Diyos, ito na po ang katotohanan. Ang tao maring minsan may katotohanan, minsan mayroong pagkukulang, minsan mayroong pagpakamali. Hallelujah. Kaya ano po ang ating gagawin? Dahil ang sabi ng Biblia, nais ng ating dakilang Diyos, lahat po tayo pagpapalain. Ibig sabihin, hallelujah, i-align po natin ating sarili sa salita ng ating dakilang Diyos. Ang ating mga pagkukulang, ang ating mga pagkakamali, ang siyang magiging hadlang upang hindi po tayo natin matanggap ang pagpapala na nais ibigay sa atin ng ating dakilang Diyos. Kaya ang sabi ng banal na kasulatan, lahat po tayo lumapit na mayroong pagpakumbaba sa ating pinakamalapin. Maring nagkamali, ang sabi din ng Biblia, hallelujah, tayo po'y humingi ng tawad, ang ating dakilang Diyos ay handa magpatawad. Hallelujah. Maraming salamat sa habag ng ating dakilang Diyos. We are whole here dahil sa habag ng ating pinakamahal na Panginoon. Walang nais ang ating dakilang Diyos, kundi lahat po tayo ay makatanggap ng pagpapala na nagmumula sa ating pinakamahal. Ano ating gagawin? Magpapakumbaba, sumamba sa bahay ng ating dakilang Diyos sa espiritu at katotohanan. Anong katotohanan? Ang salita ng ating pinakamahal na Panginoon. Hallelujah. Tayo po'y manalangin, patuloy po tayo humingi ng abag sa ating dakilang Diyos. Isa sa katotohanan, walang makapaghiwalay sa atin sa pag-ibig ng ating dakilang Diyos. Ano ang makapaghiwalay? Ang Biblia din po ang magsasabi, ang kasalanan. At ang kasalanan ito, hallelujah, ay handa alisin ng ating dakilang Diyos. Ano ang ating gagawin? Biblia rin po pa rin ang magsasabi. Tayo po'y humingi ng habag, humingi ng tawad sa ating dakilang Diyos. Ang ating pinakamahal, pinahanda magpatawad upang tayo po'y kahabagan, tugunin ng ating pinakamahal na Panginoon. Hallelujah. Tayo po'y manalangin. Hallelujah. Upo dakilat po pagpala naming Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat, Diyos na puno-puno ng pag-ibig, aming pinakamahal na Panginoong Jesus. Maraming salamat, mahal Panginoon, sa iyong dakilang pag-ibig, habag sa bawat isa amin. Upo, mahal Panginoon, narito po yung mga anak na yung kinahabagan. Kami po ay sama-sama nagpapakumbaba.
humingi ng habag, patuloy niyo po kami kahabagan. Patawarin sa lahat-lahat po namin ang pagkakasala at pagkukulang, pagkakamali. Dahil upo, mahal na Panginoon, kami po'y nagkakamali, kami po'y nagkakasala. Sa inyo nang sumpungan ang bawat isa amin sa inyong makasalanan. Patawad, mahal na Panginoon. Minsan paghabagan niyo po kami dakilan Diyos. At sa paunang panalangin na aming mahal na Pastor Rudy Sada Almeida, your in-time prophet, mahal na Panginoon, tulungan niyo ang bawat isa amin maging handa sa iyong pagbabalik. Tulungan niyo po ang bawat isa amin maging karapat-dapat sa iyo, dakilan Diyos. Bigyan niyo po kami yung puso at isip na nagbumula sa iyo para ito'y aming gawin para sa iyong dakilang kawalatian. Maraming salamat, mahal na Panginoon. Binigyan niyo po kami ng tunay na pastor. Maraming salamat sa mahabang po at kalakasan na aming Brother Pastor Willie Sada Almeida, yung prophet, O God. Ganun po sa kanilang mga malapit children, mahal po yun sa kanilang buong family. Maraming salamat na kailangan Diyos sa mga tapat mga aral manggagawa sa mga gawain. Maraming salamat sa mga tapat na makapatiran na patuloy lumalapit sa iyo, dakilan Diyos. Maraming salamat, lahat higit, sa patuloy yung pagliligtas. At po aming pinakamahal na Pinoon, sama-sama po kami lumalapit sa iyo. Ang bawat isa amin ay mayroong pangailangan sa iyo, mahal na Pinoon. Una-una po aming hiningi, panghawakan niyo po kami. Tulungan niyo po kami na maging karapat-dapat ganap, hallelujah, na maging tunay mo pong anak. Ito po ay aming samot dalangin sa mga parang pangalan ni Jesus. Lahat magsabing Amen. Hallelujah. Hallelujah. At ating pong gawin ang kaluban ng ating dakilan Diyos. Sabi ng banal na kasulatan, hingin po natin sa ating pinakamalapit na ating mga pangailangan. Hallelujah, hallelujah. Ang sabi ng Biblia, tayo po ay overcomer, tayo po ay anak ng ating dakilan. Hindi po tayo bibiguin ng ating pinakamahal na Panginoon. Lumapit lamang po tayo sa ating dakilan Diyos na mayroong pananampalataya. Hallelujah. Sa ating mga pangailangan, sa ating mga pre-request, ipatupo natin ating kamay sa ating ulo, isang bilang point of contact po, isang kamay sa parte ng karamdaman, problema, kahirapan, mga spiritual hallelujah problem, mga pag-alinlangan. Dalawang kamay po ating itataas sa iyo yung sumampalataya. Hallelujah, ang ating minahal na pastor, hallelujah, patuloy na nanalangin para sa bawat isa atin. Opo, aming pinakamahal na Panginoon. Narito po kami dakilan Diyos sa aming mga pre-request. Mahal na Panginoon, alam po namin walang imposible sa iyo. Hallelujah, ano man po kami mga pagkukulang, marapatin niyo po kami sa mga pagkakataong ito. Naway hindi maging hadlang ang mga pagkukulang na yan para sa aming mga kahilingan, mahal na Panginoon. Mahal na Panginoon, kahabagan niyo po kami. At sa pangunang panalangin po na aming minamahal, galang Pastor Rudy Sada Almeida, in-time prophet, O God. Hallelujah, hallelujah, with all authority. Sa makaparang pangalan ni Jesus, aming pinapalayas lahat ng uri na karamdaman, sakit sa puso, high blood, hallelujah, diabetes, hallelujah, pagka-paralyze, cancer, lahat ng karamdaman, cast out in Jesus' name. Lahat ng karamdaman, be healed in Jesus' name. Problema, kahirapan, panglupay-pay, panlalamig, demons, cast out in Jesus' name. Demons of carnality, pride of life, wind, glory, lahat ng mga samang espiritu, cast out in the mighty name of Jesus. All vices be gone, all problems be right now in the mighty name of Jesus. Hallelujah. Sa mga parang pangalan ni Jesus. Amen and amen. Maraming salamat, dakilang Diyos. Hallelujah. Ating palakpakan na ating pinakamahal na Panginoon. Thank you so much, Jesus. Maraming salamat, mahal na Panginoon. And we declare victory, we claim victory sa mga parang pangalan ng ating pinakamahal na Kristo. Amen and amen. Praise the Lord. At bilang hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Patuloy po natin papurihan, pasalamatan natin na kailan Diyos sa pamagitan ng ating pagsigaw. Hallelujah, praise the Lord. May kasamang lukso po, sabay-sabay po tayo. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, maraming salamat sa ating dakilang Diyos. Ating palapakan ng ating pinakamahal na Panginoon. Hallelujah. Thank you so much, mahal na Panginoon. Hallelujah, praise the Lord. Patuloy po natin, we love you the Lord, but there is Jesus loves you more. Amen, praise the Lord, praise the Lord. At sa ating pagpatuloy, narito po tayo ngayon sa ating mga announcement. Hallelujah. At habang information po ang ating beloved adults, choir para sa ating special love offering. Narito po ang ating beloved elder, Brother Tani Truyo, sa ating mga announcement. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Everybody say, praise the Lord. Praise the Lord. God bless beloved preacher, Brother E.D. Grafani. At ang minamahal, bago tayo dumako sa ating mga announcement, tayo muna ikukuha minamahal ng special offering. Ito po minamahal atin pong ginagawa tuwing gawain sapagkat mayroon tayong marami tayong proyekto minamahal ito sa baysambahan ng Malapinoon. Praise the Lord. Kaya po tayo nag-ipon upang maituloy natin ang mga proyekto na yan minamahal. Praise the Lord. At sa inyo pong ibigay minamahal, itaas po ninyo
Ito po'y panalangin, Team Beloved Brother Jubin Paraiso. Itaas niyo minmalang niyo ibigay. Praise the Lord. Praise the Lord. God bless you po. Manalangin tayo mga minamahal. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Opo, dakila namin ang mga Diyos na makapangyarihan sa lahat sa pangalan malapang Jesus. Minsan lang po, Diyos, narito ang buhat sa amin, O Diyos, malapang nagpapasalamat, mahal pa sa iyong habag, sa iyong pag-ibig, sa buhat sa amin, dakilang Diyos. Minsan lang pa, mahal Panginoon, narito kami, O Diyos, sa bahagi ng aming special love offering, mahal Panginoon Jesus. Ikaw ang siyang magbalik, siksik, liglig, o maapaw, dakilang Diyos, mahal Panginoon, hallelujah, praise the Lord. At sa aming mga kapatid, dakilang Diyos na gustong makibahagi, mahal Panginoon, sa pagkakataong ito, O Diyos, mahal Panginoon, ikaw rin siya magpala sa kanila, mahal Panginoon, so upang sa susunod, mahal Panginoon, hallelujah, na aming mga banal na gawain, hallelujah, sila rin po ay makabahagi, mahal Panginoon Jesus, itong aming samot na langin sa pangalan ni Jesus. Hallelujah! Praise the Lord. Hallelujah. Amen. O Diyos, mahal ka naming tunay, kaya kami magbibigay, hindi namin mababayaran ang kaligtasan namin tinataglay. Sa pagdating ng kalungkutan, ikaw ang siyang maasahan, at sa bawat araw ika'y pupurihin. Kaligayahan ko'y ikaw pa rin. O Diyos, mahal ka namin tunay, kaya't kami magbibigay, hindi namin mababayaran ang kaligtasan namin tinataglay. At sa pagdating ng kalungkutan, ikaw ang siyang maasahan, at sa bawat araw ikaw ay pupurihin. Kaligayahan ko'y ikaw pa rin. Kaligayahan ko'y ikaw pa rin. Kaligayahan ko'y ikaw pa rin. Praise the Lord. Praise the Lord. God bless beloved adults choir. At ang minmahal, tayo pinadako na sa ating mga announcement sa mga gawain po minmahal dito sa Pastoral House ng Alasasin, Mariveles, Bataan. 3 bisis mo minmahal ang gawain dito sa loob na isang linggo. Araw ng Miyerkules, Biyernes at Linggo minmahal. Ang araw ng Miyerkules, ito pong ating midweek service. Nagsimula po minmahal ang 1:00 ng hapon hanggang 5:00 ng hapon. At sa araw naman ng Biyernes, ito po ating overnight prayer. Ito po nagsimula minmahal ang 9:00 ng gabi hanggang 4:00 ng Sabado ng umaga. At sa araw naman ng Linggo, katulad ngayon, ito po ang ating general service. Nagsimula po minmahal ang 9:00 ng umaga hanggang 3:00 ng hapon. At sa atin pong radio program na mapapakinggan ng minmahal, ito po sa Jesus Miracle Hour, DCME 1530 kHz, sa inyong mga radio, araw-araw ito minmahal na mapapakinggan. Lunes po ito hanggang Sabado, 11:00 ng gabi hanggang 12:00 ng hating gabi. At sa atin namang television program na mapapanood, ito po'y araw lamang po ng Sabado, gabi po minmahal, PTV4 o Channel 4. Ito po'y mapapanood ng 10:30 ng gabi, magsimula hanggang 12:00 ng hating gabi. At sa ating Jesus Miracle Hour, GMCIM, Alasasin, Bataan ng minmahal, ito po'y araw-araw din, Lunes ito hanggang Sabado, 7:00 ng gabi hanggang 8:00 ng gabi. At sa ating prayer and counseling,
Ito po, andyan po minamahal ang number ng cellphone nating beloved ordained preacher. At kumpyahin nyo minamahal kung wala pa kayong number na yan. At kung magnais kayo na makipag-usap at sa ating beloved ordained preacher, pwede sa cellphone, pwede rin minamahal sa personal na pakikipag-usap. Praise the Lord. At mayroon din po tayong lihans pagkatapos nating gawain. Praise the Lord. At minamahal, hanggang dito na lamang po ang gawain sa araw na ito. At tayo po'y tumayo lahat minamahal para sa ating pagtatapos. Ay ito po'y panalangin tayo beloved brother Ryan Cha. God bless you po, beloved Elder Tani Troyo. Tayo po yung manalangin mga minamahal. O magpagpala namin Ama, Diyos, makapangyarihan sa lahat, sa matamis at dakilang pangalan. Mahal po Isus, sa unang panalangin po na aming ginagalang Pastor Rudy Estrada Almeida, mahal po Panginoon. Labis-labis po kami nagpapasalamat sa iyo, mahal po Panginoon, sa bawat yugto ng iyong banal gawa ni kay nariyan sa aming kalagitnaan, mahal po Panginoon, sa pag-aawitan namin sa Joyful. Solemn Song, mag-isa mga awitin ng mga choir, mahal po Panginoon, patuloy pinadadama ang iyong banal na matamis na presensya, mahal po Panginoon, nagsisibing kalakasan namin, kagalakan namin sa paglilingkod sa iyo, mahal po Panginoon. Maraming salamat din, mahal po Panginoon, sa mga buhay na patotoo na aming napakinggan sa araw na ito, mahal po Panginoon, nagsisilbing karagdagan sa aming pananampalataya sa iyo, mahal po Panginoon. Mag-isang matatapat mo mga anak, nagkaloob ng kilang 10 bahagi, mahal po Panginoon. Lalo't higit sa iyong banal na salita na aming napag-aralan sa araw na ito, mahal po Panginoon. Naway tumimo sa aming mga puso't isipan ng iyong mga banal na salita upang maging gabay namin sa araw-araw na paglilingkod namin sa iyo, O Diyos. At sa aming pasamantalang paghihiwalay, mahal po Panginoon, mahal po Panginoon, pag-ingatan po ang aming mga kapatiran, mahal po Panginoon, sa kanilang mga tahanan, mahal po Panginoon. Kung paano po sila pinag-ingatan, dako sa iyong banal gawain, mahal po ganito sa kanilang pag-uwi, mahal po Panginoon. Maglalakbay pa, mahal po Panginoon, alis yung mga hadlang sa kanilang daraan, mahal po Panginoon. Ito po ang aming panalangin sa matamis at dakilang pangalan ni Jesus. Amen. Praise the Lord.